Dito lang sa May gilid. tanong pala dito, Brother John Do, si Sige. Rams GYT, basahin ko. Ask lang po, ask lang po, kung pamahiin po ba yung pag-after sa misa sa patay, yung mga sinasabi ng mga matatanda, wag daw i-straight sa altar, dapat daw i-horizontal, pamahiin po ba? Um, mayroon pa siyang isang tanong. So ito muna, Brother Romer, pamahiin ba yung Brother Romer? Ano yung straight, bro? Sabi dito, ask lang po kung pamahiin po ba yung pag-after sa misa, matapos yung misa sa patay pala, after ng misa sa patay, yung mga sinasabi ng mga matatanda, wag daw i-straight sa altar, dapat i-horizontal. Pamahiin po ba? Siguro yung ano siguro, hindi ko alam kung ano yung, o Mesa, after bro. misa sa patay. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. So, sa araw na ito, ang tampok ko nating video ay mayroon pong kinalaman sa isang pamahiin. Ito ba ay isang uri ng pamahiin na ang patay pag inilalagay sa simbahan pagkatapos ng misa, ito ay nakapahalang. Nakapahalang. Ito ba ay isang pamahiin o talagang kailangan gawin? Kasi pag yung pare ay yung pope ang nilagay sa loob ng simbahan ng pag siya ay patay na is nakapataas. Pero pag tayo is nakapahalang. Bakit lagi nakapahalang? Ito ba ay pamahiin o ano kaya paliwanag ng simbahan tungkol dito? Ay ating ipasagot yan kay Brother Romer. At sa dulo ng video na ito, meron naman tayong katanungan na kailangan bigyan ng kasagutan. Ito ay tanong galing kay Larry Andante. Sabi niya, tanong ko lang Brad, sa particular judgment ba, kaluluwa lang ba ang i-judge at pag final judgment, kasama na ba ang katawan at kaluluwa ang i-judge? So, yan ang ating bibigyan ng kasagutan mamaya pagkatapos ng video na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yung mesa guro na ginawang altar, bawal straight. Siguro, baka no? Hindi. Misa ba to na? Hindi, mesa yung ano yung sinasabi mo eh. Yung misa ba, yung ano, yung Holy Mass ba sa Misa. simbahan? Misa sa patay. Ang tanong niya, after sa misa sa patay, yung mga sinasabi ng matatanda, wag daw i-straight sa altar. Dapat daw i-horizontal, pamahiin po ba? Hindi kasi klaro kung ano yung pinapa-straight eh. Kaya nga, straight, baka yung baong ba, Yung o ano. Baka yung kabaong ba? Kabaong yun, bro. Kabaong siguro so kasi, oo. So, bawal yan, lahat ng mga, yung bawal sa patay, pamahiin yan kasi walang bawal Pamahiin. talaga. Kasi lahat ng bawal dalhin yung snack pero sa bahay, pero kinain naman siya doon sa may patay, dinala pa rin yung snack kasi nasa tiyan na. So pamahiin, wala rin kabuluhan yung ano. Lang nila yan, bro. Ginawa lang nila yan na mga ganyan para ang daming bawal kasi yung mga dumadalo kasi sa sa patay, minsan nagdadala na ng buhay bawang doon sa bulsa eh. Ito pa ba, Mer? May dugtong pa pala. Sabi niya, at saka pag ililibing na sa simenteryo, yung matatanda ay magpapausok at dadaan daw para matakwil daw yung kamatayan. Pamahiin din po yun. Pamahiin yan, bro. Kasi bakit nila nagpapausok? Baka isang linggo na yan, walang ligo-ligo. Baka nanahan na yung mga putakte doon sa So, ganyan, wala talaga yung kabuluhan, kahit na lahat ng pamahiin sa mga patay, na bawal magdala ng snack, lahat ng napasok sa sementeryo, bawal ilabas. So,
bawal man ilabas, pumasok ka man sa sementeryo, magpaano ka na, no, magpasali ka na doon sa ano hukay, kaganon. O, lahat ng bawal talaga, ang daming bawal. So Bawal dalhin sa bahay yung pagkain na bigay sa ano sa paglilibing. Binawal yan bro kasi ano man para hindi maubos. Para hindi maubos. Dami kasi. So may bro, idadagdag ako dyan dito sabit sa ano natin sa Catholic website natin. Mapansin nyo yung casket ni Pope, nakaano siya sa altar, yung ulo. So yung mga pari pala ganun. Sabi rito, when a priest die, the casket is positioned with the head facing the altar. Yun pala. So yung mga pari, no? So when a priest, the casket is positioned with the head facing at the altar as a sign of respect for his priestly role and his final offering himself to God. So tama yung mga pari kapag namatay yung coffin nila o yung casket pala, dapat daw naka-face sa altar. So meron siyang pinaghugutan doon. So Pero ang tanong kasi Brother Angel, hindi naman kung naka-face sa altar. Ang tanong is dapat daw yung kabaong daw kasi klinaro niya dito yung kabaong daw. Yeah, sabi casket dito yung kabaong daw sabi daw ng mga matatanda wag daw i-straight sa altar, dapat daw i-horizontal. Exactly. Yun nga sa sa mga pari nga. Tama. Sa mga pari kasi, sa mga pari kapag namatay, yung kabaong nila naka-straight sa altar. Para sa pari lang yun. Kahit si Pope, tingnan mo, naka-straight siya, di sa pahalang. So mayroon pala ng yan. During a Catholic funeral mass, casket oriented towards the altar. So talagang daw yung casket niya nakadiretso yung ulo towards the altar, yung pari. Actually, tama siya. Mayroon siyang tiningnan ko rito eh. If the deceased is a priest, kapag namatay daw pare, yung head niya dapat, sabi ng Catholic answers natin, ang head na position na towards the altar siya. Straight. Tama. Hindi siya pa horizontal. So may pinaghuhugutan siya. May alam si... isa sa tanong niya, Pero baka may narinig siyang ganyan. Pero wala yan bro kasi kalimitan kasi ng misa, kalimitan nasa bahay o kalimitan nasa kapilya. Kapag ka ganun bro, ang dami kasi mga pamahiin na ina-attach nila sa simbahan. Yan din ang yung dapat nating mapansin kasi sabi ng matatanda, ganito ganyan. So wala talaga. Inaanon lang nila yan sa pamahiin kasi once na ipaano daw, dapat magtagilig, mga ganito ganyan kasi kapag hindi mo yun ginawa, may mamamatay na naman ulit. O yun ang kalimitan bro sa mga pamahiin sa mga patay. So yung sa pare walang problema yan, pero bakit nila sa pare yun sa pare yung pag-ihip nga kahit na yung mga albularyo, di ba? Hinihipan nila yung mga nagpapagamot, yung pare lang ang nakakagawa niyan, yung hinihipan. Yung nakita ko yan si Padre Ronnie Ablong, yung nag-ano siya ng anong tawag niyan, anointing of the sick, kasama na yung mga prayers doon sa deliverance, sa simple exorcism. Ginawa yan yung pag-ihip andun yan sa ritual. So ginagamit din yan ng mga matatanda, yung mga albularyo na hinihipan yung ulo ng mga pasyente nila, ginaya din nila yon sa mga pare sa simbahan. So yun lang bro. Ayan, so yun po ang ating tampok na video sa araw na ito. Okay, napaganda na pagkasagot ba ni Romer doon kung pamahiin ba yun o hindi. At dahil doon, dito na po tayo ngayon sa pagsagot sa naturang katanungan ni Larry Andante. Sabi niya, tanong ko lang Brad, sa particular judgment ba, kaluluwa lang ba ang i-judge at pag final judgment, kasama na ba ang katawan at kaluluwa ang i-judge? Okay, so sa katanungan mo niyan, ating bibigyan ng kasagutan yan gamit ang ChatGPT. Sabi dito, oo. Ayon sa turo ng Simbahang Katolika, ganito ang pagkakasunod. Particular judgment pagkamatay ng isang tao, nangyayari kaagad pagkatapos mamatay ang isang tao. Kaluluwa lamang ang humaharap sa Diyos sa oras na ito.
dahil ang katawan ay naiwan at nabubulok o naghihintay ng muling pagkabuhay. Dito agad nalalaman ng kaluluwa kung siya ay mapupunta sa langit, diretso, o sa umitan ng purgatorio o pupunta sa impyerno. Wala pang glorified body sa yugtong ito. State of the soul pa lang ang hatol. Sa final judgment naman, mangyayari sa katapusan ng mundo kasabay ng muling pagkabuhay ng lahat ng patay, resurrection of the body. Sa oras na ito, magkakaisa na muli ang katawan at kaluluwa ng bawat tao at maghaharap sa Diyos para sa pampublikong paghuhukom. Ang hatol na ibinigay sa particular judgment ay kumpirmado at ipapahayag sa lahat. Pero ngayon ay kasama na ang katawan sa kaluwalhatian para sa mga ligtas o sa kaparusahan para sa mga hinatulan. Maikling buod. Particular judgment, kaluluwa lang kaagad pagkatapos mamatay, and final judgment, katawan at kaluluwa sa katapusan ng mundo. Yan ang kasagutan sa iyong katanungan. So, nawa ay naintindihan mo dahil yun ang tumpak na katuruan sa Iglesia Katolika na mangyayari. Ito po si John Do Alabado, nasasabi po sa inyo, maraming salamat po at kita-kits po ulit tayo mamayang alas 6 ng gabi dito lamang sa Punto por Punto.